Okay, sa pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat at assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So nandito po tayo ngayon sa Bukawi, Bulacan, ano. So mayroon po tayo ditong refrigerator na ang tatak ay Panasonic na inverter mga kamaster, okay? So ito pong sensor na ito, dire-diretso na po tayo, no, para hindi humahaba yung ating vlog. Ito pong sensor na ito, pinalitan po ito ng ng ating kababayan na technician noong nakaraan lamang. Okay? So ang reklamo ng ating minamahal na customer, no, yung kanyang compressor hindi nagpapahinga, no, although syempre hindi naman talaga namamatay ang compressor ng mga inverter na refrigerator, no, so nababawasan lamang ho yung kanyang speed kapag malamig na. Ang nangyayari po, napakabilis mag-build up ng yelo. Bakit? Laging naka high speed ang compressor. Ang tanong, pwede bang ganun ka, Master? Opo, pwede pong maging ganun, pwede pong mangyari yon. Kapag ka mali po ang sensor value na ipinalit sa ating system, mga kamaster. Dapat, kung anong value ng sensor ng refrigerator na yan, dapat ganun din po ang ating ipapalit. Tama sabi mo. Ang nangyari po, napalitan po siya ng maling sensor. Okay, patunayan po natin, tanggalin po muna natin to. Ayan, tanggalin natin ha. Tapos, check na natin. One hand lang ho si Kamaster. Ayan. Check na natin para makita nyo kung ilan yung value ng sensor na ipanilit ang ating minamahal na technician. Ano, okay? Ayan. Check natin. Lagi pong naka-high speed ang compressor. Ang bilis-bilis mag-build up ng yellow. Yun. Kaya yung kuryente ni sir, ayan, tumaas. Yun. So, 0.4 kilo ohms mga kamaster. Mali po yun. Okay? Ang mangyayari po dito, kapag napalitan po natin ng maling value ng sensor, ang mangyayari po dyan, magiging high speed lagi ang ating compressor. Tama sabi mo. Hindi po siya naglo-low speed mga kamaster. Kaya ang mangyayari dyan, tataas ang kuryente mo dahil naka high speed lagi, mas mabilis na kumakapal ang yelo dito mga kamaster. Kaya nga, yung pagdidefrost ni sir ay napakabilis. Okay? Kaya, ang gagawin po natin, kamaster, ano yan? 0.4. Tama ba yan? Tama ba yung value na yan? Hindi po. Hindi po. Ang tamang value po ni Panasonic, yan. Ito po yun. Original po ito. Yan, may part number po ito. Yan. Originally from Panasonic. Yan, may part number pa yan. Yan. So, ipapakita ko sa inyo yung good at standard value ng sensor ni Panasonic. Ayan. Yan ha. Mahirap yung one hand. Yan. Yan natin. Pinaghandaan ko na yan. Ayan mga master, no? Ayan, to. Ang hirap pagka one hand lamang. Ayan. Nakalagay no yung ating test prod. Ito, ayan. Ito na yung ating sensor. Iyon. Tingnan natin kung ilan yung value. 1.6 kilo ohms mga kamaster. Ibig palang sabihin mga kamaster, ang tamang value ng sensor ni Panasonic ay 1.5 hanggang 2 kilo ohms. Tama sabi mo. So, ibig sabihin, nandito tayo sa 1.6 kilo ohms, pasok na pasok ko ito. Ito pa yung brand new na sensor. Yan. Tanggalin na ho natin. Iyon. Tapos, ipalit ulit natin yung, ito, yung isinalpak ng ating minamahal na technician. Yan. Okay. So, isang buwan mahigit pa lamang ko itong napalitan ng sensor. Yan. Tapos, nagduda na si sir na hindi naglo-low speed yung compressor. Yan, 0.4 kilo ohms mga kamaster. Mali po yan. Okay? Kapag mali po yung sensor value na inilagay nyo sa refrigerator, maaaring makakasira po ito sa ating compressor at sa ating inverter board mga kamaster. Gawa ng hindi nga po ito maglo-low speed. Lagi po siyang naka-high speed. So, therefore, kapag lagi siya naka-high speed, ang mangyayari po dyan, mas mabilis po na ang pagbi-build up ng yelo dito sa sa freezer at the same time dito sa fridge. Yan, kasi may nagyayelo po to mga kamaster, no. Kapag kumapal yung yelo dito sa ating fridge, ang mangyayari po diyan, meaning hindi po na kokontrol ng ating thermostat sensor. Gawa ng mali nga po yung ipinalit na sensor mga kamaster. Okay, so sana nakatulong itong munting video na ating ibinahagi sa ating mga kababayan na technician, maging sa mga customer na kapag mali po ang ating nailagay na sensor sa ating mga refrigerator,
okay, hindi po magiging okay ang operation ng ating refrigerator mga kamaster. Mas mabilis po siyang magkaroon ng yelo, mas mabilis mag-produce ng yelo. Bakit? Kasi nga po, laging naka-high speed ang compressor natin. Kasi nga po, ang working principle niyan, kapag napalamig na po ng ating compressor from high speed, yung ating refrigerator, bababa po siya ng bababa hanggang sa maging low speed na po yung ating compressor. Kaya nangyayari, na-maintain na po ng ating sensor, ito yung sensor, ano ba yung sensor? Na-maintain po ng ating sensor yung pagkapal ng yelo at yung lamig sa ating system, kaya matipid. Pero ang nangyari po, baliktad. Sa halip na makatipid, lumalakas lalo yung kuryente ng ating minamahal na customer dahil nga po hindi po nagpapahinga ang compressor ng ating refrigerator mga kamaster. Okay, so sana nakatulong itong munting video na aking ibinahagi sa ating mga kababayan technician na huwag tayong basta-basta magpapalit ng sensor na hindi naman match doon sa original na value ng sensor ng ating pagpapalitan. Okay, so papalitan na po natin siya maya-maya. Ito pa yung original, 1.5 hanggang 2 kilo ohms mga kamaster ang sensor value ni Panasonic. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat at magandang umaga po.